Hay, nako, magandang araw po sa inyo. Rekta na po tayo ngayon. Mayor Lito Atienza po, naglabas po ng resibo para po kay Libiste. No? Alam naman po natin ang issue ngayon kay Libiste na kabi-kabila at kanan-kanan pa ang mga binabato sa kanya dahil sa kanyang sinisiwalat, no? Dahil ang siniwalat niya hindi lang po ang Cabral Files, kundi yung mga bonus ng mga congressman at hindi lang po bonus ng congressman, yung mga nakikinabang, yung mga alam niyo na gusto manatili siguro sa pagiging congressman at ayaw umamin, no? Maraming hinala ng iba, baka daw kaya nagsasalita si Mayor Lito, isa sa mga naging party list kasi to naging representative to. Baka naman daw baka may isa siya sa mga natamaan, no? Pero hindi natin alam yan. Mapakikinggan muna natin ang kanyang pahayag, no? Ito po, simulan po natin. Mayor, first of all, can you walk us through the history of granting the SPBC franchise? Kailan po at paano po ito sinimulang i-lobby as you claim? Alam nyo, nag-apply yan. Pinasok agad sa Committee on Franchises. Dahil ang posisyon ko noon ay Deputy Speaker ni Speaker Lord Velasco. I had a way of getting involved in all the committee hearings. Kaya nung pinakikinggan yung application ni Leandro Leviste, ay kasama po ako ron. Nakita ko po yung kanyang mga application papers. 1 million piso lang ang puhunan ng kanyang korporasyon. Immediately I objected. Sabi ko, ano ba ito? Ito ba'y biro? Nag-a-apply na magbigay ng elektrisidad sa buong Pilipinas. Ang isang kumpanya ang puhunan ay 1 milyon. Sir, sir, kukorek lang kita, sir. Okay lang, sir. Ako hanga ako sa iyo dahil isa ka sa nagpaganda ng Maynila do sa kung saan si Isko Moreno na ngayon, no? Ito, kukorek lang kita. Yung 1 milyon puhunan, sir, lahat naman po ng puhunan nagsisimula sa maliit. Huwag mo sanang tutumbasan ng salita na para ba to sa Pilipinas. Sir, maski ako, pwede ko sabihin niya yon. Ang puhunan ko ngayon 1,000 lang para itulong sa mga mamamayang Pilipino. Yun ay diskarte ko na. At hindi kung napapanood nyo po yung sinabi ni Leandro Libiste po, no? Siyempre sir, pasensya na kayo kung sino man may dapat may malaking porsyento na paniwala. Hindi ko sinasabi hindi ako naniniwala sa inyo. Yung may mas malaking porsyento na dapat ako maniwala. Siyempre yung may katawan, yung may ari mismo ng solar. At sinabi po ni Leandro Libiste sa aking mga pagsusubaybay at ayon po sa pinadalang letter ng Meralco at doon sa pinost niyang Facebook po, salungat po sa lahat ng sinasabi labang kay Libiste. Sana huwag kayong maging salungat, no? Kasi itong si Libiste, nangutang po to sa iba't ibang bangko. At inamin niya rin talaga na tinulungan siya ng kanyang tatay at ang kanyang magulang, no? O, sige, game na. Agad, binasura ko. Pero binago agad yung application papers. Nilagyan ng 1 bilyong puhunan. So, natanong ko, saan ko po na 1 bilyon? Leandro Libiste. Saan daw kukuha 1 bilyon, sir? Alam mo, sir, umutang sa bangko yan, sir. Nanay niyang senador. Tatay niyan, sir, lupa, hektarya may-ari, sir. May kilang pamilya yan, sir. Kung saan kukuha 1 bilyon, sir, problema nila yun, sir. Hindi niyo problema yun, sir. Yun lang po yun sa akin lang, Hindi pa siya congressman noon. But he was the son of Senator Laurel Legarda, who was the one lobbying very strongly for the approval of the application. What is my basis for this? Ako mismo kinausap ni Senadora. You can ask her. If she denies it, I have proofs to present. Ako'y hiningan niya ng meeting. Nagpulong kami sa Manila Polo Club at doon kami nag-usap. Kaibigan ko naman si Senadora, kaya pumayag akong magkape kami. Pero nang pinag-uusapan... Ang daming mga ganyang politiko, no? Kaibigan ko yun, pero inaaway niya. Alam mo yun? Kaibigan ko yun, pero titira nila. Ang daming ganyan sabi, no? Parang, anong klaseng kaibigan yan? Na po yung prangkisa, hindi nagbabago yung aking posisyon. Sinabi ko, I will not change my position. Your son is not qualified to receive a national franchise. Bakit? Kaya ako po yung nagre-research Nagtatanong ako sa mga solar players sa bansa. Lahat sila kontra. Sabi nila, ano bang ginagawa itong batang ito? Ngayon lamang namin nakita yan. Humihingi ng national franchise.
Samantalang yung mga kausap ko ay talagang mga Veterano. sila na nga mga batikang provider ng elektrisidad. Oh, eto sir alam mo sir, except ka, hindi ikaw to Huwag ka tatamaan bato-bato sa langit, huwag tamaan magagalit Hindi ikaw to sa ibang matatandang politiko. Ayaw kasi kitang sagutin kasi malaki paggalang ko sa bilang mayor ng di ba? Sa iba ko lang sabihin di sa'yo, sa iba ko i-address hindi sa'yo, makinig ka na lang. Ang hirap kasi sa mga matatandang politiko, naniniwala sila na mga bata, kaya nga ang mga Gen Z ngayon matatalino na Dahil napipikon sila sa mga matatandang politiko na akala mo kung sino magsalita, akala mo wala magagawa tulad ng mga batang si Lebiste. Si Lebiste 32 na ngayon. Palagay natin yung mga edad niya mga 24. Yung mga 24% matatalino na yan sa panahon natin ngayon. Matatalino na ang mga 24 years old na kabataan. Nakakapaggawa ng ano yan. Marami nga, di ba, yung may-ari ng kangkong chip ba yun? Yumamang bigla. Yung baba, sabi mo, kailangan veterano para maging mayaman siya? Hindi. Diskarte yan. Sa mundong ito, patalinuhan, paunahan ng diskarte, paunahan malagay sa tuktok. Hindi maagaw ng kapangyarihan, kundi yung pangyumamang ka sa pamamagitan ng diskarte mo sa kahit anong kaparaanan pa. Di ba, sir? Kaya hindi natin po pwede husgahan yung kabataan. Bata pa yan, musmus pa yan, hindi po pwede yan. Ano ka? Nasa bata ang lahat na magagaling. Kahit sa sports. Meron ka ba matatanda magaling? Meron, pero mas bata. Kahit sa singer, yung air supply. Bata sila naging magaling. 22 na, 23 na, talagang magaling na. Sa bilyar, ang magagaling ngayon, mga bata, 23. Yung matatanda, hindi na. Kahit saan larangan, bata ang magagaling, 23. Aminin natin yan. Mga dancer, mga sayaw, singer, lahat. Pianista, lahat. Diba? Kahit sa mga critical thinking magagaling na mga bata ngayon Kaya wag natin balitin. Hindi sa'yo naka-address yan Through solar energy sa buong Pilipinas. Kaya patuloy ang pagkontra ko at umabot kami sa botohan sa floor. Yung nakita ko na talagang may epekto yung lobbying ni Senadora dahil sinabi sa akin ni ating Pangulo Gloria Macapagal Arroyo, pagbigyan mo na si Loren dito. Alam mo yan, kaibigan natin yan. Sabi ko, ma'am, I'm doing this for the nation, for the people, at wala po akong personal galit o inis dito sa mga taong ito. But I cannot change my position. Okay, naiintindihan ko kalagayan mo, sir. Pero sana yung talino mo ngayon, isinabay mo rin sa flood control issue ngayon, hindi kay Libiste lang. Alam ba tong taong ito? Yan nagsisiwalat yan ng flood control issue. Dapat isinabay mo rin yung hawak niyang files, hindi yung kung ano lang meron nakita nyo sa kanya. Payo ko lang po yun sa inyo, sir. So they continue campaigning on the floor. Marami sila nakumbinsi na kita kong maaaprobahan na yung erroneous appreciation of an application of a young man with no experience in solar energy and no money, no capitalization that will support his promises by pinilit ko yung clause. Hindi pwedeng ibenta itong pragisan. So pag ito'y nakuha ninyo, igigit ko, lalagyan natin ng provisions na hindi pwedeng ibenta yan, lalo-lalo na sa mga banyaga, pagkat kontrang-kontra po tayo dyan. Sir, nakita niyo ba yung mga post ni Libiste? Sa bagay, baka di ka nanonood sa mga programa ni Libiste, no? Sana mas maganda makausap niyo si Libiste personal. Energy should be Philippine-owned. As it's a local corporation, hindi ko pwedeng ibenta po yan. Pumayag naman yung mga sponsor, kaya nasingit po yung provision na mawawala ng visa yung prangkisa kung ibebenta si Libiste. Pero binenta nila. Ang nangyari, yung aking sa Pantaha, nangyari. Binenta nila sa mga Koreano, tapos binenta kay Meralco, marami pang iba. Ngayon, kung nagsisiguro ng mga foreign investors, so-called, nalaman nila wala na palang visa yung prangkisa yan Dahil hindi pwedeng ibenta sa foreigner. Kaya, pero yung nagbentahan, naganap. Kaya, ang aking sa Pantaha, supported by the solar providers in the country, tama po. Hindi sila talaga seryoso na tumulong sa mga baryo. Yan ang
purpose talaga. Inegosyo yung papel kapag ka nakuha nila yung prangkisa. Sir, ano ba purpose ng magsasalita mo dyan? Para ihayag lang na yung pinakapunto na hindi siya seryoso sa pagtulong niya? O may ginawa siyang mali para sa bayan? Wala akong nakikita, sir, sa kwento nyo eh. Hindi ko makuha eh. Kaya ba kayo nagkukwento ngayon? Kaya ba kayo nagsisiwalat ngayon? Para dun lang sa sentence na kung saan hindi sila seryoso sa pagtulong sa kapwa? Kasi kung ako tatanungin, ha? Bakit? Magtatayo ka ba negosyo? Kailangan mo tumulong ka sa kapwa? Sir? Kung gusto mo yumaman, mangangarap ka, tutulong ka sa kapwa? Automatic, sir, pag tayo ka ng business, katulad ng kayo ni business, makakatulong ka. Iba kasi yung tumutulong sa nakakatulong. Pag tumutulong, philanthropy, sinasadya mo lahat ng business mo, pantulong sa kapwa mo. Pero yung halimbawa, nagninegosyo ka, ha? Hindi mo namamalayan, nakakatulong ka para sa kapwa. At yun ang nangyayari kay Libiste. Sir, kaya hindi ko makuha punto mo, sir eh. Ano ang paglabas mo? Para ba si Libiste ay tanungin mo lang? Sabihan mo lang na hindi ka lubos na tumutulong talaga sa kapwa? Ano, hindi ko maintindihan, sir eh. Tapos sila po na kailangan, ang kailangan po yung prangkisa. Nagawa nila ang kanilang kagustuhan, pero napatunayan namang tama ang aking pagkontra sa simula't-simula. Mayor, I just have to get this question in because we asked Dominic about this issue. Kasi po, correct me if I'm wrong, when you file your COC, when you're running for a position, hindi po ba you should divest anything you should divest and declare anything you have to declare? So, Dominic said they have no answer to this because it's outside of their mandate, pero we can be guided by Article 6 of the Constitution. And allow me to read it and we can get your opinion on this, Mayor. No senator or member of the House of Representatives shall be directly or indirectly interested financially in any contract or franchise granted by the government during his term. Your comment, sir. Senator Legarda violated that provision because she tried convincing me at Manila Polo Club. Meron akong testigo, si dating gobernador ng Antique, si Sally Perez, who arranged for the meeting. Pero no, meron na mga alukan. Teka muna, sabi ko. I have better things to do than listen to you. Sabi nung si Governor Perez, sinabi ko na sa iyo, boss, kung daanin sa ganyang klaseng usapan ang kaibigan ko si Lito, he hates corruption in government. So, I was about to leave. Sabi niya, teka muna, hindi. Huwag na natin pag-usapan yun. Pero nakikiusap ako sa iyo as a friend. Tulungan mo na yung anak ko. Very bright yan. Wonder boy yan. Sabi ko, I'm not even analyzing his capacity. But I'm saying yung franchise niya, ang hangad niyo, ibebenta niyo yan. I told her straight. Kaya kontra ko dyan. Marami na mga nagpo-provide ng solar energy and they were very, very disappointed at the action of Congress then. Mayor, you said GMA was convinced by Senator Lauren Legarda. May natatandaan pa po ba kayo kung sino-sino yung humindi dito sa sinasabi nyo nga ni-reject nyo rin po? Wala akong alam eh. Alam ko, kulag. Kaya nga, to save the day for the people, iginiit ko yung provision na hindi nila pwede ibenta yung prangkisa. Yung prangkisa. But would you know how Senator Lauren Legarda was able to convince the former president? Ang kanyang appeal palagi, I am chairwoman of the Committee on Appropriation, Finance in the Senate. I can help you in your projects if you help me now approve the franchise. Anong tawag doon? Di ba lobbying yun? No, I can understand that. Inaset na tumutulong sa isang anak. Pero hindi pwedeng i-deny na hindi nangyari yung sinasabi ko. Then I will be ready to confront the issue with anyone. Talagang tinulungan niya si Leandro Levise, anak niya, na makuha yung prangkisa na hindi naman kailangan kung hindi para sa bentahan lang. Mayor, I believe you're pointing to conflict of interest in all of your statements. And Congressman Leviste just posted, I think 1 day ago sa social media page niya, na nag-step down na siya sa board of directors ng kumpanya.
just one day ago. Do you Tapos see na rin any yung conflict of bentahan eh. interest? Tapos na rin yung bentahan. Hindi niya kailangan ngayong pwesto sa loob ng kumpanya. Yung magkano yung presyo ng bentahan sa Koreano? Magkano ang binayad ng Meralco? Magkano ang kinita nila so far sa prangkisa ng korporasyong yun? Hindi na kailangan ng pwesto ni Leandro Leviste ngayon. Unang-una, congressman na rin siya. Pangalawa, nagawa na nila yung gusto nila sa pamamagitan ng prangkisa. So, wala pong halaga yung pagre-resign ni Congressman from any corporation. Wala pong benepisyo at wala pong dapat pag-usapan doon. Mhm. Mayor, ang sabi po ng camp ni Congressman Leviste, hindi sila magbibigay ng pahayag kahit na no comment dahil ayaw raw nila patulad yung inyong naging pahayag. What can you say about that? Huwag niyang pagmukain na nagsisinungaling ako dahil dyan ako magagalit talaga. Naku naman. Alam mo, ang hirap sa mga tao ngayon, no? Sa mga malaking politiko, hindi mga matataas na politiko, yung matatanda. Magsasalita sila na sa'yo, para sa'yo. Tapos, uunahan ka niya, wag mo mumumukhang pagsisinungalingan na magagalit ako sa'yo. Parang lumalabas, utang ko pa yung bagay na isasagot ko sa'yo. Kasi magagalit ka. 'Di ba? Kasi mangangatwiran ako eh. Parang ganun eh. 'Di ba? Parang gusto ko, alam mo siya, parang gusto ko, sino ka? Para gantuhin ako. Sino ka? Para ako sabihan na magagalit ako sa'yo pag ano. Hindi ko ba mga kababayan, anong logic? Bakit parang naghihimagsiko kayo? Dapat ang gawin nyo ho, huwag kayo magsasalita ng ganyan po, kasi pangit pakinggan po, sir. Ako, nasa matinong pag-iisip ako, nasa logic po ako. Nasa correct thinking po ako. Pangit po pakinggan yung ganyan. Kahit tama kayo, nasa posisyon kayong tama, hindi maganda pakinggan sa isang Mayor Atienza na magsasalita at mataas ang tingin ko sa inyo, na nasasaktan din ako kasi mataas ang pag-uri patingin ko sa inyo eh. Bigla kayo magsasalita ng wag siyang magsisinungaling, magagalit, parang ganun eh. Wag ganun, sir. Sinasabi ko lang yung katotohanan, hindi ako nagbibintang. Oh. Pero pagka talaga naging open debate ito, pag-uusapan namin yung mga behind the scenes na nangyari. O sige, mas maganda yan, sir. Pag-usapan nyo, pagdebatihan nyo, pero magsasalita kayo, wag ako, magagalit ako. Sir, ang pangit pakinggan, sir eh. Wag ganun, sir. Wag ganun, sir. Imbis na paniwalaan kayo, kaya inisan ho kayo, sir. Kaya niya nakuha yung prangkisa. Mhm. Di, pasensya ka na, ginagalang kita, sir. Pero, nasarla ako sa sinasabi mo na magagalit ako. Kahit sino naman, sir, magagalit pag nagsisinungaling yung tao na ikaw ang tatayong testigo. Pero hindi mo na kailangan sabihin yun, sir. Di ba? Kasi parang lumalabas kahit ano, parang ang dating sa akin kahit anong sabihin mo ako mananalo. Parang ganoon eh. Hindi ganoon, sir. Hintayin mo muna yung tao. Hindi pa naman nangyayari yan eh. Huwag ka muna magalit, no? Hintayin mo muna yung tao kung magsisinungaling sa inyo o hindi. Di ba? Yun ang tama. Maraming salamat po, former Buhay Party List Representative and former Manila City Mayor. House Committee on Appropriations. Magandang umaga sa inyo, Congressman. Finally, Papaingan natin dito ang sagot naman ni Leandro Leviste. Hindi kaya pero sasagutin niya in general. Pero bago yan, papapaingan natin lahat-lahat na sasabihin niya ulit. akala ko hindi mo na ako papansin. Partner, ang text ko dyan, dami ng Viber. Hindi ako pinapansin. Ayaw, Ito oo. din mo na sa Kaya nandito na po ako in person, sir. Then Ayan. naiintindihan ko naman na busy. Super Oo. busy because of your advocacy. Yes, sir. Hindi unahin na natin yung advocacy mo. May bago po siyang post sa kanyang social media. Sabi niya, mukhang tayong mauuna dahil mamaya, in a few minutes siguro, nandiyan na yan sa social media. Sunod-sunod po mula kagabi ang bago naming impormasyon mula sa files ni Yumaong Yusek Cabral. Ito po ay tinalakay naman natin nung Monday Blue Ribbon Committee hearing at ako po ay nagpapasalamat namin may pagkakataon tayo noon para talakayin ito. Pero para mas masiyasat ng taong bayan ang mga detalye, inilabas na lang natin unofficially sa Facebook. So ano ang nilabas mo recently or in a few hours ago? Anong bago? That top? Did you say contractors or paano ba? Opo, yung inilabas namin po sa hearing, yung list of projects kasama ang mga allocables ng mga district congressmen na nasa halaga ng 401 billion pesos. Tapos may mga iba-ibang mga listahan ng hindi congressman na 161 billion pesos na ini-highlight namin sa Facebook kahapon. Tapos just a few minutes ago,
we've posted the projects of the unprogrammed appropriations and the top contractors for those projects sa halaga ng 213 billion pesos sa taong 2023 at 2024. At mahalaga ang talakayan tungkol sa unprogrammed appropriations dahil yun nga po ang pinondohan ng PhilHealth at PDIC funds ng taong bayan. At nakita namin ayon sa list ng top contractors, mga mas malalaki, mas concentrated ang alokasyon dito. At sa tingin ko, mas dapat tignan ng mabuti kasi hindi nga dumaan sa parehong proseso sa pag-aproba sa Kongreso ang mga proyekto galing sa unprogrammed appropriations. Marami pong kailangang talakayin, sir, kasi napakalaki po ng DPWH budget. Pero ang lumalabas po, kung 1 trillion taon-taon ang DPWH budget sa nakaraang 3 taon, ang pondo ng mga district congressman ay baka kalahati niyan, tapos meron para sa mga senators, party list representatives, pero yung mga proyekto na walang malinaw na proponent or mga di umano'y leadership funds ay baka umaabot ng mahigit kumulang 300 billion pesos per year. Sabi, ang lalaki ng pera. At yun po ang itinanong ko sa hearing Alam mo, ng Lunes when I got the chance to speak with. Alam mo ito wala papapansin ko sa inyo Walang iba na natataka lang ako Si Leandro Lebiste lang. Actually, hindi naman to paghahayag ang sinasabi niya, hindi lang to pagbubuking Hindi lang to pagre-reveal ng mga ng mga sikreto ng gobyerno Ito ay isa sa mga tao na tumutulong sa atin na maunawaan kung ano ba ang laman ng mga budget na yan. Alam mo dapat meron tayong sa gobyerno na magsasalita na iahayag sa atin to Nagtataka lang ako bakit si Lebiste ang nagsasalita. Ibig sabihin ko, congressman pa at taga Batangas representative ang nagsasalita sa atin. 'Di ba instead na magsalita yung mismong gumawa ng files na yan, bakit ayaw nyo? May tinatago ba sa inyo? O ayaw nyo magsimulang kayo ng kamalian? Halimbawa, ganito. May mga files ang ospital. Sino pwedeng maghayag ng files ng ospital? Mga militar? Sino? Sumagot kayo. Di ba mga taga-ospital o kaya doktor? Walang karapatang militar dyan kasi hindi naman nila porte yan. Correct? Pero bilang pagmamalasakit, pwedeng gawin ng militar yun. Pero mas maganda, yung inaasahan na otoridad. Bakit si Lebiste? Tapos magagalit kayo? Dapat itindig nyo yung mga tao na gusto na ihayag yan. Hindi si Lebiste pababayaan nyo lang. Tama, mali? Di ba? Former DPWH Secretary Manny Bonoan, sino ba ang pumipili ng mga proyekto dito? At hindi po nakakuha tayo ng malinaw na sagot. Yeah. Pero, just to answer, may mga code names kasi. Kaya, tinatanong ko si Sec Manny, ano bang ibig sabihin ng mga code name na to? Alam niyo yung unang code name? Bini 10. Ibig sabihin, ang Bini ay may allocable sa DPWH. Mga bini, mga bini, si mga bini, Ayun. Hindi, code yan. I'm Opo. pretty sure it's a code, Opo. Pero ibig sabihin ba, may meron na ba tayong parang belief na may katiwalian na sa nilabas mong list? O nilalabas mo lang na factual na ito ang nilalaman ng listahan? O meron ka ng accusation na may katiwalian na? Exactly, sir. We just advocate for transparency dahil ang lumalabas dito, alam ng DPWH sino ang nagpapapasok ng mga proyekto sa budget. At alam naman natin, meron nagpapapasok kasi agawan nga ng budget tapos biglang may daan-daang bilyon na hindi napapaliwanagan sino ang nagpasok, di ba? Pero ang interesting thing lang po is para sa mga proyekto na hindi galing sa congressman at senador or yung iba naman cabinet secretaries o undersecretaries, meron mga pangalan tulad ng allocable ng Bini. Kaya Iyon yung nasa top. sino kaya si Bini, di ba? Top yan, top. 6 billion po kay Bini. Okay, tapos Meron sige. po dito F1. Si F1 may 10 billion. Sino kaya si F1? Code nga yan. Opo. talaga. Tapos, sino pa? Pag pinaamin mo yung mga yan, di aamin. Kung sino yung EPA, sino yung bini na yan. Walang aamin dyan. Ito tanong ko sa inyo kanina, pinapaliwanag ko. Sino makapagpapaliwanag ng laboratory test? May mga, di ba, code-code din doon? Sino dapat makapagpaliwanag? Di ba, doktor? Ayaw ipaliwanag ng otoridad ng Pilipinas kung ano tong hawak ni Lebiste.
Sasabihin nyo, hindi naman kasi yan, files namin eh. O, ibangga nyo yung totoo. Asa yung totoo, ilabas nyo. Para malaman yung F1 na yun kung ano yun. At hindi nyo pwede hindi masabi, hindi nyo alam yung F1. Hindi kayo maglalagay ng ganyan kung talagang kayo gumagawa ng budget, gumagawa ng ganyan. Kasi sinungalingan na yan, todo-todo pagtatakip na yan. Napakadali lang yan eh. Anong buwan na, magpe-February na, ayaw nyo pa rin ibangga kay Libiste kung ano meron kayo at meron si Libiste? Wala pa rin. Huwag natin asahan ng Blue Ribbon. Walang mangyayari doon kay Lacson. Walang mangyayari doon. Yun na nga magkaharap na yung parehas na binabanggit ang pangalan, magkakaharap na doon sa hearing na yun eh. Hindi pa pinagharap-harap eh. Di ba? May OPES SAC dito. OP. O yung OP, paliwanag nyo, ES, ano yan? Kung budget ang pag-uusapan, Office of the President ata yan eh. Itanggi nyo kung ano yan. Office of the President. Opo. 8 billion. I mean, nag-speculate ako. Opo. Kasi OP, Office of the So, President. sinasabi ko po nakasulat dito, sir. May ES ba nakalagay ka mo? Opo, OPES SAC. Pero sinabi po ni ES at ni SAC, hindi naman po silang naglagay nito. At in fact, Ito inire-request ko sa inyo to para mas maunawaan nyo yung sinasabi ni Libiste. Mas pinapaliwanag ko na mas maganda. Para mas mapumasok sa kaisipan natin na ganito pa nangyayari ngayon sa Pilipinas. Buti na i-explain na isang Libiste. Buti ba dumating na isang Libiste para sa atin. Diba? Doon po si ES ng investigasyon. Kaya sa akin po, kung wala naman pong masamang nangyari, dapat talakayin na lang sino ba ang nagpasok ng mga proyektong ito sa budget. Okay. At Anong budget yan? 20? Sino? this is the 2020. Sino nagpasok? Sino gumawa? Sino nag-edit? Sino nag-encode? Pagharap-harapin sa isang hearing. Interparliamentary courtesy pa rin mga yan? Lacson? 5 net. Ayun. At lastly po, meron 100 billion dito para sa Senti 2025. At gumawa po ako kasi ng pananaliksik tungkol sa mga contractor who eventually were awarded the Senti 2025 projects. Meron pong Senti 20 sa 100 na napunta sa mga kumpanyang may kaugnayan kay Congressman Garjola kasama ng mga proyekto sa aking sariling distrito. At ang lumalabas po, itong Senti 2025 ay parang puno ng mga maanumalyang mga proyekto na tila kung meron mang alokasyon para sa mga contractors dito po sa Senate 2025. Ayon po sa mga testimonya sa mga Blue Ribbon Committee hearings, nagkakaroon ng bentahan ng mga budgets para sa mga contractors. Wala po akong ina-allege myself. I'm just presenting po the facts. Pero ang katanungan, kung ang isang contractor ay nagbayad para sa isang budget allocation, sino ang binayaran niya? Kaya, Kasi nagpauna na siya eh. opo, Di ba? Nagpaluwal na siya eh. Yun po May yung tumanggap na ng pera eh. overall allegation noon. Pero nandito po ang listahan ng mga contractors na nakakuha ng mga malalaking alokasyon ayon sa malaking budgets na were awarded eventually to them. Yeah. Kaya ang tanong ko po, alam naman po natin kasi na may mga contractors na gumagawa ng mga substandard projects, pero makakuha sila ng proyekto, kailangan may, according to the allegations in the committee hearings, bilihan ng pondo. Yeah. That's the allegation, not from me. Kaya ang tanong ko lang, para makakuha ng alokasyon sa daan-daang bilyong pisong hindi nakaspecify ng mga congressman na mga alokasyon dito, sino ang binayaran ng contractor? Yun po ay itinanong ko essentially by asking Secretary Manny Bonoan paano nila pinipili ang mga proyekto. Pero Hindi siya sumagot na maayos. actually, ang wish ko, magamit pa ng ating gobyerno si Secretary Manny Bonoan bilang isang napakahalagang resource person. At si Secretary Manny Bonoan ay siguro marami pang alam. So dapat state witness ba siya? Magandang punto yan, sir. Kung si Yusek Bernardo ay ginawang state witness, lalong magandang maging state witness si Secretary Manny Bonoan. At Naman. personally, naaawa po ako sa kanya kasi may 80 years old na po siya. Siguro naman gusto niyang tulungan na lang ang ating bansa. Kaya Wala pa 80. I don't think 80 na po. 80 na Oo ba? naman. Binuan? Nakakaawa po. Wow. Opo. Kahit palagay mo 77 yun, sir. Ikaw naman? Wala po. Bakit? Pag 80 ba, ano na? May bagay talaga tao, no? Ewan ko. Sana Ako kahit 75 yun, nakakaawa na yun. Kung ganun mahina, parang, bibigyan natin, hindi naman 75, pwede pa yun. Mga 78, pwede na. sana si Secretary Bonoan ng pagkakataon na maging hero sa buong flood control controversy na ito. At kusa siyang umuwi pa sa bansa para humarap sa Senado. Kaya mabuti din naman po yun, di ba? At I guess this is the first time this is being discussed because I haven't seen people calling for it. Pero
sana si Secretary Manny Bonoan ang magiging state witness dahil ito po ang punto ko. Ang lumalabas sa mga listahan ng mga projects and contractors na ito, sa mga pondo na hindi ina-allocate ng mga congressman, Okay. daan-daang bilyon na mas kakonti ang mga nakakuha ng mga mas malalaking mga halaga, corruption is centralized in the central office of DPWH. Ibig sabihin, not again my allegation, but just observation by others from this data, there is centralized corruption sa central office ng DPWH. At kung meron taong bunyag nitong lahat, no one better than Secretary Manny Bonoan. Pero speaking of the document, yan may yung hawak mo ngayon, yan ay print out ng datos na nakuha mo from the laptop of the late Yusek Cabral? From the computer po. From the computer, hindi laptop, from the computer of... Desktop. Opo. Desktop. So this is okay. the list of the projects with the tagging and the amounts. And after the budget was approved, it was bid out. Kaya dinuktungan namin po yung list of contractors who were awarded them. At yung isang panawagan namin ay sana yung mga contractors magsalita naman. Kung meron mang masamang nangyari at para makatulong naman sila sa investigasyon, aminin nila. Sino yung kinausap nila para makakuha ng bilyong yung pisong mga kontrata? I Sino- doubt it. Kung meron ba- hindi magsasalita Kaya yun, nga. they will not incriminate themselves, Exactly. Congressman. Pero Diba? meron po ba dyan sa listahan nyo ngayon na hindi pa namin kilala? Kasi meron, ang dami na nilabas na mga pangalan at mga korporasyon. I mean, the likes of Diskaya, Oo, the alam likes na namin of yan eh. Wawaw, Sims. Sims. Oh. Dito may bago po ba kami hindi pa kilala? Yung mga contractor ay kilala na. Okay. Yung mga proponent na nagpapapondo ng mga proyekto, yung hindi pa kilala. You mean the Ayun. politicians? Oh, the Opo. Tingnan mo, politicians. Dapat So, dapat sino- dapat otoridad ng DPWH o sino man ang otoridad sa Pilipinas ang magsasalita ng ganito. 'Di ba? Tapos sabi mo kung ano pinagsasabi nila business, sisiraan ng bait. Ano kayo? Kayo nasisiraan ng bait? Hindi ko ba makaibigan? Ano yun? Hindi ba nakalagay dyan? Walang Well, pangalan ng mga politicians? Alam na ng taong bayan na congressman, senators at iba pa ay may mga allocable. Pero nabanggit na po ni Senator Ping Lacson, meron pong at least 5 cabinet secretaries plus iba pang mga undersecretaries na may mga allocable. At may Sino yun? Can you name them? maganda pong tanong yan. At gusto kong sana lumabas sa Blue Ribbon Committee hearing nung Monday, pero ang payo sa akin ng iba, wag pong bara-bara. Dapat Bakit? i-verify natin. Kasi nakasulat po ang mga pangalan nila, pero dapat maitukoy na may kaugnayan sila talaga sa mga proyekto at sa mga contractor na yon. Ayun. Yun nga po ang nagkakaroon ng question ngayon. Paano nga parang ang bilis mo makakuha ng mga ganyang klaseng datos? Samantalang hindi ka naman in any shape or form ay miyembro ng DPWH. Yan ang sinasabi natin. 'Di ba? Alam mo kasi ako kaya ko naman kung madiskarte ka lang sa buhay no? Kasi masyado natin minamalit si Libisti, no? Ang tao po matatalino po yan ngayon. Tandaan niyo po 'yan. 'Di ba? Kung magugulat kayo mga masasama nga nagagamit nila yung talino nila sa kasamaan What if pa kaya sa kabutihan? Nagugulat kasi kayo, yung talino ng isang tao ngayong ginagamit sa kabutihan. Kasi nasanay tayo, yung isang talino ng isang tao ginagamit sa kasamaan. Tama, mali? Paano mo raw nakukuha? Kaya nagkakaroon sila ng duda. Noong September 4 po kasi, pumunta ako sa opisina ni Yusek Cabral. Okay. Nung June 11 pa ako unang bumisita doon. Pero actually, ma'am, tungkol sa inyong general question, after that, I've been receiving more and more information from other sources in DPWH din. Kasi ako po ay anak ng isang dating reporter ng ABS-CBN. Siyempre. Kaya sa genes ko po siguro na mag-imbestiga. Hindi, pero may Hindi, pag question. reporter ka, minsan yan pinakamaraming alam. Oo, diyan sumasala lahat Andiyan dyan lahat na pag-aaralan niya ng pusa Yan nakakakita. Kumbaga walang pinagkaiba yan dun sa nakatira sa bundok at nakatira sa malayong bundok. Di ba? Yung nakatira sa malapit na bundok, hindi niya nakikita kung ano yung bundok. Kaya hindi niya alam kahit nandoon na siya. Pero yung nasa malayo, nakatira sa bundok, kita niya kung ano yung bundok kasi nasa malayo siya Mas makakapagkwento siya. Di ba? Kuha nyo? Kaya paglapit niya sa bundok, ang aalamin nila niya yung loob ng bundok. Gets nyo? Doon sa pag-obtain mo, kanina na-interview namin si yung DPWH, mukhang ang position nila is these documents were forcibly, that's the term, ano? Yan yung advert doon. Tama. Forcibly taken by you.
Pinuwersa mo. Kung sino man ang in-interview nyo, siguro wala naman sila noon nung nasa DPWH ako. Ang nandoon ay si Yusek Cabral. At by the way, November pa lang, andito ako sa inyong studio. At sinabi ko sa interview, meron akong mga dokumento mula kay Yusek Cabral at dapat maging state witness siya. Buhay pa si Yusek Cabral noon. The whole 3.5 months from September 4 hanggang sa untimely death niya, never po siya nagsabi na it was forcibly taken kahit na tinanong pa siya daw ng ombudsman in early December. So for the record, you can declare na hindi mo pinwersa, you did not illegally obtain Yan. those documents from the computer of the USEC. Definitely not. And I have said that it was also after a phone call with Secretary Vince Dizon on speakerphone that Yusek Cabral authorized to give the files to me. And yung context naman is September 4 ito, a few days after nagsimula pa lang si Secretary Vince Dizon. Kaya baka busy siya, kaya hindi niya inisip kung dapat ilabas ito o hindi. Pero yung instinct kasi ni Secretary Vince is public documents naman ito. Kung hindi nga lang dapat ilabas sa akin, dapat ilabas pa sa publiko. Dahil ano naman masama na isa publiko natin saan nagamit ang 3 trilyong pisong pondo ng DPWH. Yes! Yan ang hinihintay namin. Ba't di nyo ginagawa? Di ba si Madarahog, si Jesus, viral niya yun. Ha? Si Vince, ha? Ini-inspect yung nakaraan Davao, sila Magalo. Pero yung Ilocos Norte, di ba, pinunta ng isang vlogger, inayag niya kung ano yung mga kulang-kulang na tulay, mga hindi tinapos. Hindi binabalita ng GMA yun. Ewan ko kung binabalita na. Hindi binabalita ng mga mainstream media yun. Pero eto mga mga vlogger, pupunta doon. At nakikita talaga putol yung tulay. Sabi yung AI yun. Personal niyang pinuntahan. Di ba? Okay, kung So walang maraming Kaya dapat inahayag nyo lahat yan para makita namin. Asan ba rito? Para yung mga tao ma-alert sa kanya-kanyang lugar. Halimbawa, sa lugar ng halimbawa, nasa lugar ka ng Batangas, no? Nakita mo yung allocable ng distrito mo o ng congressman mo, laki na ito Ngayon, yung tao makakakita sa social media, titignan. Tignan ko nga kung may nagawa to. Sisilip siya ba sa bintana niya, katabi niya yung tulay. Aba, putol. Bakit putol to? Samantala dito tapos na. Alam mo yun, ang laki ng budget dito, bakit kukumpara mo? Ha? Yan? Ginawa waiting shed? 10 million? Nagkakalaga ng 20,000 lang yung waiting shed? Nakakapagkumpara ka, di ba? Makikita mo. Yun ang sinasabi ko. Ilabas nyo. Bakit? Ayaw nyo ilabas. May masisilip? Ha? Ilalabas nyo pag ang Duterte masisilip. Pag kayo ayaw nyo ilabas. Ganun ba yun? Tanong ko lang. Pwede, tanong ko lang, walang mga paper cut. kasi may ganung issue na may Oo. dugo. Oo. Wala pong paper cut dahil sa akin. Okay, so ibang issue yon. Opo. Okay, anyway. Maraming nagtatanong, ano ba ang motibo nung Congressman Lavis? Anong issue? Why is he doing this? Anong angle Actually, niya? Pati ang nanay ko, tinatanong ako eh. Sabi niya, anak, What is your point? ang ganda ng buhay mo bago ito, bakit mo pa gustong humanap ng mga kaaway? Oh. Dahil yung nakakatakot kasi lalo po, pag pinapangalanan mo ang mga proponent, ang mga contractor, at Yan ang kinakatakutan ni Libisi, sarili niyang papel. Totoo yan, oo. Kasi mahahayag yung katotohanan marami ng Kahit tamo, di ba? May mga baka... mga nagbabayad ng mga social media trolls para atakihin ako. Kaya ang punto nga ng nanay ko, sana tumahimik na lang ako. Kaya wala po akong authorization na pupunta dito sa inyong studio ngayong araw. Pero ang sabi ko naman po sa aking ina, it's the right thing to do. At sinasabi nga po ng aking hinahangaan sa Senado na si Senator Ping Lacson na ang tama ipaglaban at ang mali labanan. So, Sir, umahanga sa'yo si Libisi, Huwag mong sayangin yung paghanga sa'yo ng isang tao. Na hindi lang yung umahanga, para yung mga tao, iba sa'yo umahanga sa'yo. Inaabangan ka. Di ba? Kung lumalaban ka talaga tunay, patunayan mo siya, sabi ni Libisi, totoo para sa'yo. Na lumalaban ka sa tama. Di ba? Yun parang hindi Naglabas lang yung minority mo ng kakaibang papel na ganito, katulad nito, sabi ko sa'yo, ito. Naglabas lang, nag-react ka na. Sabi mo, basura. Pwede ba sabihin mo, basura isang bagay, hindi mo pa nababasa? Hindi mo pa nakikita? Ha? Sino mas basura? Yung nagsalita o yung sinasabihan niya na hindi niya pa nakikita? Hindi Kahit sino hindi po ka ang naman, matamaan.
hindi ka naman, kasi ang sabi ng iba, hindi DDS yan. Secretly, Oo nga. Duterte supporter yung sila Viste. For the record, are you a Duterte supporter? Kung ibigay nila sa akin ang mga files ng DPWH ng 2016 to 2022, ilalabas ko din po sa Facebook lahat. Kaya pahingi po at ilalabas ko din. Pero are you a Okay. Duterte supporter? Ako po ay anti-corruption at sa aking paniniwala, ang Tamo kahit Duterte, ilabas nyo, pengi ako ko, pinalabas ko rin. Simple. Ilalabas eh, no? Inano nga kayo, kung DDS siya, hinahamon kayo, ilalabas niya rin. Sino dapat maglabas nito? Yung otoridad na may hawak ng 2016 hanggang 2022 kung saan namumuno si Pangulong Duterte. Alam nyo bakit sino maglalabas ito? Si Libiste. Pero inahamon kayo, ilalabas niya. Pero kayo ang mas maganda maglabas niyan, naka-otoridad ng DPWH. Kung talagang sila Duterte may korupsyon, ilabas nyo na. Huwag yung binibitin nyo yung tao, kaya si Marcoleta, ay diskaya, gustong kaya nag-blue ribbon si Marcoleta kasi ikaan niya. Gusto niya pagtakpan ng mga Duterte. Kayo na nga nakaupo ngayon, nahamon na nga kayo Ilabas nyo na sa mga Duterte para kung sakaling maupo ulit sila, Marcoleta bilang blue ribbon at maluklok ang mga ito sa mga posisyon, wala kayo pambabato. Pagbibintangan nyo, DDS to mga to. Tama, mali? mga kawanin ng gobyerno ay anti-corruption din. Kaya sa totoo lang po sir, hindi ko pinapakiusap ang mga kilala ko sa gobyerno na umaatake sa akin na tumigil sa pag-atake sa akin. Dahil ang nakikita ko sa social media, hindi nila ako nasisiraan. Dinidiscredit nila at sinisiraan nila ang sarili nila. Kasi ang sinasabi ko lang naman, hindi ko nga sinasabi na dapat silang ipakulong Sinasabi ko lang, maging transparent tayo. Diba? Sino naman ang makakakontra sa panawagan para sa transparency? Sinasabi nila, paano niya nakuha yung mga dokumento? Bakit niya nilalabas ng ganito? Ang lumalabas, may tinatago sila. Kaya the more that they talk, and the more that they try and divert this to other issues, which you might also want to discuss, the more that the public is seeing, may authenticity at mahalaga ang mga impormasyon na inilalabas ko. Kasi kung gawa-gawa ko lang naman po yung mga files na ito, wala naman sigurong dapat pumato sa akin, di ba? Kasi parang nire-reduce nila na ito ay bahagi pa rin ng awayang Marcos Duterte. Tama. So sinasabi mo ngayon, Doon sila naliligaw kasi akala nila lahat ng ito, Marcos Duterte pa rin. Yan, sabihin ko sa iyo, binulag sila yung pangunawa nila. ito ay laban para sa transparency. Yun ang sinasabi mo. Ito po sir ang tanong ko. Lahat kasi ng kumikilos ngayon na patungo sa administrasyon, akala nila Duterte. Duterte, yan! Si Atty. Harold Desmiso, Duterte yan! Si Libiste, Duterte yan! Lahat na lang Duterte. Di ba? Pustahan tayo, sabi ko nga, si Trillanes, pag kayo nilabanan ni Trillanes, magaling din yung mama sa investigasyon, kahit paano. Magbibintahan yung Duterte rin yun, pustahan tayo. Di ba? Wala na laglag na itong mga to Meron po ba akong sinabi sa lahat ng mga interviews ko na dapat suportahan natin si ito o yan na politiko? Puro nga transparency at laban sa korupsyon ang ating pinag-uusapan. Pero kung ang lumalabas pala ay ang mga nananawagan para sa transparency at lumalaban sa korupsyon ay kontra sa isang faction at pabor sa isang faction, ibig sabihin pala ang isang faction ay corrupt at isang faction ay hindi, na hindi naman po yan ang sitwasyon. Kaya patunayan ng lahat na sila ay sang-ayon sa laban sa korupsyon at panawagan para sa transparency, makipagtulungan na lang po tayo. Opo. Okay, sige. Pero meron din mga nagsasabi, marami ng mga naging analyst, mga naging huwes, naging abogado, na turo ka ng turo. Transparency, accountability. Pero may mga listahan sila. Ito ginawa nung Leandro Leviste. Alam mo itong mga analyst na to, no? Ewan ko sa kumukuha ng talino itong mga to. Saka yung mga, ito, paulitin ko ulit Kapag ang isang tao gumawa pala ng kasalanan, wala na ba siyang karapatan magturo? Sasabihin mo, dapat unahin mo muna sarili mo bago ka magturo? No! Mali yung ganung pangangatwiran. Tandaan nyo, lahat ng tao dito sa Pilipinas, sa buong mundo, may karapatan tayo magsalita at magturo sa isa't isa. Kaya nga sabi ng banal na kasulatan, magpaalalahan kayo sa isa't isa. Magsitahan kayo, ika nga, sa isa't isa. Halimbawa, ako, magnanakaw ako. Wala pa akong karapatan magturo ng magnanakaw? Baka sasabihan kasi ako, bago ka magturo ng magnanakaw, huwag ka muna magnakaw. Ganun ba yun?
Ibig sabihin ba lahat ng sasabihin ko, hindi na legit kasi ako'y gumagawa ng masama? Yan gusto nila palabasin kay Libiste. Bago ka magturo, unahin mo muna yung sarili mo. So, ibig sabihin, unahin niya muna sarili niya bago, hindi mo pwede ba sabay ulit? Habang inuuna niya sarili niya, magtuturo din siya kung sino? Yan ang hirap sa inyo eh. Di ba? Oh. Wala rin Laging may kondisyon para wag na lumabas ang katotohanan. transparency. Ayun sa renewable energy yung partner. Yung O, mga painggan mo, ito yung sinasabi, Mayor Atienza, hindi ko po kayo kinakalabang, ginagalang ko kayo. Tama yung sinabi niyo, magkaroon debate. Tama, baka kasi totoo kayo. At kung totoo man kayo, mas talagang papabor ako sa inyo. Kasi si Mayor dito, Atienza talaga, ayaw din ng katiwalian yan. Ayaw din ng korupsyon yan. Ayaw din ng mapagsamantala yan. Ang gusto niyan, ayos. Pero mas maganda para mapatunayan namin yan, magdebate po kayo ni Libiste. Live kayo, parang kay Senator Dante Marcoleta, hinamo niya si Lacson. Kayo po, magdebate kayo ni Libiste, hindi para sa inyong kapurihan, kundi para sa amin makakarinig na kung sino tama at mali. Pagkatapos naman, may manalo matalo man sa inyo, sana po, Mayor, unahin nyo rin po yung isabay nyo rin po yung husay nyo, isali nyo po doon sa flood control nangyayaring yung issue ko. Ano yung hawak ni Libiste, tulungan nyo po kami. Yun lang po yung mensahe ko po sa inyo. Patapos niyan, bahala kayo, magdebate ulit kayo. silang Sa mga kontrata. correct. Opo, actually, lahat po yan ay unang-una, publicly available information naman. At pangalawa, nasa salain ko. Kaya nakikita ko mga media reports, si Pakinggan nyo po to, Mayor, sinabi niya. Leandro ay may-ari nito, may-ari niyan. Oo nga, nasa salain ko nga yan. Kaya yung importanteng linawin po sa taong bayan, ang aking negosyo ay private at wala akong nakuhang kahit piso mula sa gobyerno. Kaya sinasabi ng iba, si Leandro ay parang na rin yung mga DPW's contractor na pinaiimbestigahan niya. Ako po ay nagtatayo ng mga private power plants noon na hindi po galing sa gobyerno ang pondo. Itong lahat po ay parang din yung ginagawa ng ibang mga malalaking mga kumpanya na nagtatayo ng private investment not from the funds of the government. Pero yung Oo. penalty na 24 billion, Yan. paano yun, Congressman? Are you accepting na may babayaran kang penalty na 24 billion? Malaking 24 billion, ha? Actually, naman, oo. nilinaw sa nakaraang interview, unang-una, wala po akong natanggap na sulat para sa akin patungkol sa halaga na yan. Kaya ang ibang kumpanya ay may natanggap na sulat at hindi po yan para sa akin. Ito po ay para sa kumpanya na binenta ko. Pero ang halaga naman din yan ay sa aking pagkakaalam, hindi din tinatanggap ng kumpanya na binenta ko dahil ang halaga na yun ay parang biglang lumabas lang. Wala namang komputasyon. Oh. At yung nakakalungkot po, parang ang perception ay the timing of this and the media coverage of it is too uncanny that it seems to be intertwined with the revelations about the corruption in the DPWH. Pero para linawin ko po, wala po akong natanggap na sulat para sa akin tungkol sa naturang multa. You mean it's a diversion? But it's not only that, but it's also factually inaccurate to say pinatawan ako ng multa. Oo. Dahil wala po nga akong natanggap na sulat para sa akin, para sa naturang multa. May sinabi ng DOE na parang yung 17,000 megawatts na dapat na pinangako mo ay hindi mo natupad. Kaya ngayon, parang hindi na nila ma-achieve ngayon yung objective nila to bring down the price of electricity kasi 17,000 megawatts yun. Parang linawin lang po, yung naturang multa, hindi ko po natanggap ang sulat. Yes, you said that. Para sa ibang kumpanya yon. At kahit yun, kine-question ng ibang kumpanya Oo. dahil wala pong natanggap na pera mula sa gobyerno ang naturang kumpanya. Baka akala kasi ng inyong viewers na may natanggap na bayad, kaya dapat ibalik. Hindi. Wala po. Ganun. Wala po. Oo. So, okay. Yung sinasabi naman na hindi nagtayo ng bagong planta, bagong investment, that's the nature of the business. Na lahat man po ng mga kumpanya na kilala din ninyo ay nagpaplano at gusto sanang kumita kung magtayo ng bagong planta, pero dahil sa hirap ng pagnenegosyo sa Pilipinas at ginigipit nga ang ibang mga namumuhunan ng mga opisyal, ang lumalabas, hindi lang ako, buong industriya, hirap at kinakansela
ang sariling mga proyekto. At ayaw ko yung idawit ang buong industriya, pero sa totoo lang po sir, halos lahat ng mga kumpanya sa power industry ng Pilipinas ay similarly situated dito. At Nahirap. hirap at hindi natutuloy ang mga Bakit? pinaplanong mga proyekto. Pinapahirapan ng gobyerno. Noon na nga, sinasabi na pinapahirapan. Lalo Pinupolitika. na ngayon na inaatake ang mga investor dahil hindi natutuloy ang mga proyekto dahil sa mga problema sa pagkukuha ng mga permits, lalo natatakot ang mga investor. Kaya ang Pilipinas ay may mataas na presyo ng kuryente, hindi po dahil sa investor, dahil nahihirapan ang mga investor dahil sa daming mga approvals na kailangan daanan sa gobyerno. Okay. Sige, that's Isa it. na lang. Parte si Karen Davila magagalit. KD, sorry Susunod-sunod kay Karen. Klaro ko lang Inunahan. kasi nabasa ko eh. Marami ka raw violation na ginawa sa yung constitution, yung pagbibigay mo doon pagbebenta ng mga kumpanya mo na dapat ay may Pinaalam mo sa- may pinaalam sa kongreso. Hindi mo raw ginawa 'yon. Okay. Mayor Atienza, pakinggan nyo rin po ito para makambag sa inyo. Una po, ako po ay looking forward to, ako po ay excited and nag-welcome ng malawakang investigasyon tungkol sa mga assets ng lahat ng mga miyembro ng 19th and 20th Congress. Buksan natin lahat ng mga SALNs at tignan natin lahat ng mga kumpanya ng mga politiko na may kaugnayan sa anumang sektor ng ating ekonomiya. At ang masasabi ko, kung wala naman tayong paglabag, wala tayong dapat itinatago. Ako po, dineklara ko ang aking mga assets sa SALN ko dahil siguro naman may mga abogado ako. Correct. At malinaw po, wala pong paglabag sa batas ang mga pinag-aari ko. Pero ang katanungan na lang po, ang mga iba kaya dinideklara ang mga assets sa kanilang mga SALN. At kung lumabas ang kanilang mga assets, may mga paglabag ba sila sa mga pinag-aari nila? That is the question. Okay. Pero ako po ay walang itinatago. Lahat po ay nasa SALN ko at lahat po ito ay legal. Game Gaano po. kalaki yung assets mo? Lahat-lahat. Abot ka ba ng 10 billion o more? Actually sir, ang Anong net worth mo? ang accounting ay iba po sa market value, di ba po? Kaya yung, I think, declared net worth sa accounting rules ng aking SALN ay mahigit 6 billion. Oh, so you Laking are pera. a 6 billion peso man, no? Opo, pero yun po ay ayon sa SALN. Oo, SALN lang yun, ha? Iba pa. Baka mga pera na ito, mga nasa 100 billion, eh. Alam mo, Kasi iba-iba po kasi yung paraan pag-compute Yeah, sa I- accounting rules. kaya nga, kulang na lang ako ng piso. Oh. Matatapatan ko na itong batang to eh. But we need to let you go because KD will get Oo, mad. Pero Thank panghuli you. lang po, Sige lang. lilinawin ko. Okay. Yung unang nabanggit din na gumawa ko ng pera mula sa franchise ay hindi po totoo sa simpleng Pakinggan nyo po ito, ha? Pakinggan nyo po ito. Pero mas maganda magdebate po kayo, Mayor Atienza sa Calibiste, para magkaunawaan po kayo. Debate, friendly debate niya, ika nga. dahilan na yung kumpanyang binenta ko sa Meralco ay walang prangkisa. At yung kumpanya naman na may prangkisa ay hindi ko binenta. Kaya ako nagsampa ng libel case kay Undersecretary Claire Castro dahil ang kanyang sinabi na binenta ko ang aking prangkisa ay plainly false. At muli, ayaw ko pong makulong si Yusek Claire Castro, pero ayon po sa payo ng aking mga abogado, dahil sa malinaw na kasinungalingan na ako ay nagbenta ng prangkisang ito, kayang ipakulong ang mga nagsasabi ng kasinungalingan na ito. Ang naunang nagsabi nun si yung Budsman, hindi dapat dinamay mo si yung Budsman Remulla. Oo nga. Actually sir, nabanggit ko noon na siya po kasi ay kaibigan ng aking ina, Oo. kaya Oh. hindi po siya kasama sa kaso. Pero- unfair naman yun. Pero dagdag ko po ito, Oo. on a serious note, siya po kasi ay impeachable officer. Mm. Kaya ayon sa payo ng aking mga abogado din, Diskarte lang ni Libiste yan. parang may immunity ang mga impeachable officers sa certain types of cases. Ganun ba yun? Ang proper form po kasi para sa impeachable officers ay impeachment. Pero wala namang kulong rin kasi civilian Oo. civil yung Opo. kinasok eh. Ayoko naman pong makulong sino man tungkol dito. Pero gusto ko pong linawin lang, hindi totoo na binenta ko ang prangkisa at binenta at all. Kaya hindi ako kumita, nag-invest po ako in good faith at dahil sa hirap ng pagkukuha ng mga permits,
hindi natutuloy ang ibang mga investments kabilang ng mga investments ko, at sana ang gagawin na lang ng ating gobyerno, huwag manakot sa mga investor sa pag-iingay tungkol dito. Magtulungan na lang po tayo para dumami pa ang mga investors sa ating bansa. Good luck. Okay, ang ganito lang po tayo mga kasama natin, no? At dito malinaw po natin na kayo na humatol dito na sa mga nagsasabing si Libisi daw ay binenta daw, kumita daw, malaki daw punan, dito po, mas maniniwala ako din ito yung may katawan. At may mga ebidensya, may pinapakita siya resibo, may mga pinapakita papel na galing sa ibang lugar. Dito po ako maniniwala, no? Okay, ganito lang po muna tayo. Paalam sa inyong lahat.